Yun, welcome back to 777 Gaming mga pards. Today, ang ating topic, although medyo late na, no? Pero pag-uusapan natin ngayon yung skill balance patch noong September 19. Well, in particular, pag-uusapan natin yung changes na ginawa sa Lancer. Siyempre, Lancer tayo eh. Yan ang pag-uusapan natin. Kasi yan ang ating main character. Anyway, pagka tiningnan mo yung mga ginawang pagbabago sa skills ng mga character, Lancer talaga yung pinakamadami at masasabi natin na pinakamaganda sa lahat ng pagbabago. Pinalakas talaga yung Lancer. Okay, so itackle na natin. Alright, unang-una, eto, Nirvana Kick. May new effect siya. Pinapababa niya yung Debres chance ng kalaban kapag ikaw ay na-knockdown. So, yan, magagamit agad natin kasi tier 8 to 9, decrease agad ng 20%. Mataas na decrease yan kasi usong-uso ngayon yung Debres build, especially kapag pang PvP talaga yung binibuild mo. Tataasan mo talaga yung Debres ng character mo kasi para makatagal ka sa laban, hindi ka ma-burst. Especially kapag ang kalaban mo, Arba, diba? Ano pa ba? Warrior. Yan yung may mga mataas na, na bash attack. Kapag naman ikaw ay kahit gaano ka pa kalakas, kahit mga matataas na yung equipment mo, kung mababa yung Debres mo, talagang mababurst ka. Kaya napakalaking bagay nito, especially sa Lancer, malaking tulong. Bakit? Dahil yung skill ng Lancer na merong bash is dalawa lang. So kung hindi pa siya makakabash, paano siya makaka-damage sa kalaban? Mahihirapan siyang talunin yung kalaban. Kaya malaking bagay ito. Tier 8 to 9 pa lang, decrease by 20%. Then pag legendary na, 10 to 11, 30%, tier 12, 40%. Pangalawa, ito, Bleed Strike. Decrease the stun resist chance of enemy under knockdown. Yun, magagamit ulit natin, tier 8 to 9. Decreases by 20% agad. Kanya nga lang, baliwala to kung nakabaratan yung kalaban mo. Pero goods na din. Kasi malaking bagay yung 20% pag hindi niya na-equip yung baratan talagang tapos siya kasi gaano katagal yung stun ba kapag gumana yung Blade Strike. Tingnan natin apa na successful knockdown. Ito stun for 3 seconds, tier 8 pa lang yan tama, tier 8. Kapag ka tier 9, okay, 3 seconds pa din. Yung additional 3 seconds, napakadami mo nang magagawa niyan. Kaya goods pa din to. Pero huwag kang masyadong aasa dito kasi pag nakabaratan yung iyong kalaban, mawawala agad kasi yun yung effect nung spirit na yun. Tier 10, laking bagay. Ang stun timing niya is 4 seconds. Then tier 12, hanggang tier 12 4 seconds. Masyado ng imba kapag mas mataas sa 4 seconds. Anyway, ang next natin is Piercing Spear. Cast a debuff shield to enemy under knockdown. Okay, maganda din to. Kaya lang, magagamit mo siya from tier 10 to tier 12 na. Pero, malaking bagay. Bakit? Kasi nga, kagaya ng sinabi natin kanina, ang skills na may bash attack ng Lancer is 2 skills lang. And yung skills niya na nakaka-trigger din ng bash is 2 lang din. At least ngayon, 3 na, kapag at least pag na tier 10 mo to, malaking bagay yan para ma-trigger yung bash attack. Absorption. Cast a debuff MP cost boost. Ayan, tingnan nga natin to, tier 8 to 9.
consumption increased by 50%. Tingnan nga natin. Absorption. Ito, increases a character's MP cost by 50% for 10 seconds. So, habang gumagamit siya ng skills, tumataas yung niya, MP consumption, So, hindi natin alam kung ano pa yung, kumbaga sa PvP, hindi natin masabi kung magiging effective ba yan. Pero, sa akin, ito, medyo hirap to sa MP kapag tumagal yung laban tapos nagamit niya na yung lahat ng skills niya. Medyo mataas yung consumption din ng mga skills ng Lancer Ewan ko sa iba pero ito kapag yung mula sa second round to third round na ng paggamit ng skills, medyo na siya, nahihirapan na siya, especially kapag gumamit ka ng ultimate o ng SS. Siguro Lancer to Lancer maybe, or Lancer to Warrior, pero hindi ko masabi kung magiging effective siya versus especially sa Taoist or sa Sorcerer. Anyway, magandang debuff to sa kalaban mo. Kaya lang etong absorption kasi usually ginagamit lang natin para isa lang yung gamit niyan Maganda sana tong absorption na gamit na pang offensive dahil sa ibang ibang debuff niya pa. Kaya lang talagang more on ginagamit ito kapag pagka yung maghihil ka, pagka mababa na yung life mo. Pero may mga magandang epekto kagaya nung hindi pala nakalagay Ito pala, 70% chance to remove magic shield and cloaking. Yung magic shield sa sorcerer yan Tsaka yung cloaking naman is sa yung nagpapa-envy doon sa arbalist. Kaya magandang pang-offensive din talaga to. Kung matatimingan mo na halimbawa, especially kapag kalaban mo Arba, pag yan mamamatay na, biglang magi-envy yan. Pag na-timingan mo ng cloaking, mawawala yung yung envy niya. Kaya yon, yan ang mga magandang niya Tapos yung may mga nakikita rin ako na pangilan-ngilan ng mga Lancer na napapanood ko. Kapag kakalaban nila yung Sorcerer, nag-a-absorption agad sila para mawala yung magic shield. Pero yun nga, more on pang heal to So, talagang case-to-case basis kung gagamitin mo siya pang offensive. Ngayon, binigyan pa siya ng magandang debuff sa kalaban. MP cost by 50%. Kaya, siguro talagang napapanahon na para pag-aralan ng mga Lancers kung paano gamitin to as offensive type of skill, hindi para pang heal lang. Yan. Then lastly, ito, pinaganda yung ultimate natin ng mga Lancer, yung Dragon Spear. Okay, yung old skill effect niya, 'di ba, invincible tayo kapag kinakas natin yung Dragon Spear. 2 seconds lang dati, ngayon is 3 seconds na. Napakalaking bagay niyan, mga pards. Hindi ka tatablan kapag kinas mo yung skill na yan. Napakalaking tulong yan. But kapag kakalaban mo ang Arba, be mindful lang sa Venomist kasi talagang lugi ka niyan Pag kinas mo kasi yung Dragon Spear, hindi ka makaka-evade o hindi ka makaka-move ng kahit anong. Hindi, kumbaga yun lang skill na yan ang magagawa mo. Medyo matagal din yan ikas, 'di ba? Binabanatan ka na ng Arbalist kung ikaw ay naka-Venomist, bago mo siya mailapag,
bago niya maihompas yung spear niya, bawas-bawas ka na. Kaya be mindful kapag gumagamit din ito, lalo kapag kalaban mo Arbalist. Then second, decrease in crit stats of affected enemy. Dati sa tier 11, 50 and tier 12, 100 minus. Pero ngayon, tier 10 to 11 is minus 200 and 400 na sa tier 12. Kaya lang sayang hindi pa kasi tier 8 pa lang yata yung hindi nga naiwan nga yung natin yung Dragon Spear natin. Ayan hanggang ngayon tier 7 pa din. Nakakawawa naman tong character na to. Anyway, ayan, tier 10 maganda na yung niya, yung minus niya sa crit ng kalaban. Okay. Then lastly, yung attack range. Ito i-discuss natin yan. Dati daw is straight line yung shape niya. Ngayon is sector shape na. Medyo i-observe natin Dati para siyang piercing spear. Ito, tingnan nyo Tingnan nyo yung shape ng piercing spear. Natin. Ayun straight line. Kita nyo siya. Pero ngayon, dati ganun din yung Dragon Spear. Pero ngayon, ganito na yung shape niya. Tingnan nyo, mga parts. Yun, kita nyo, pabuka na siya. Pabuka na yung kaniyang anong tawag dito? Yung area of effect niya is pabuka na. Parang yung sa kala ko nga nung mabasa ko baka parang sa Arba na. Hindi naman pala ganun, konting buka lang yung ginawa. Anyway, parang may napansin lang ako, parang medyo siya, bumuka siya, pero yung haba niya, yung range niya is parang bumaba. Kasi dati, ang napapansin ko parang parang katulad siya ng piercing spear kung gaano siya kahaba. Tingnan natin itong piercing spear, i-observe nyo kung hanggang saan. Ayan, kita nyo, ayun, kita nyo hanggang likod, yung itong anong tawag dito? Etong wooden dummy na to, yung nasa likod na to is sakop niya, natamaan ng piercing spear. Pero tingnan natin yung Dragon Spear on the same position. Pag kinas mo yung Dragon Spear, yun, hindi siya sakop, pero sakop yung katabi niya. Kasi nga pinalapad siya sakop yung katabi niya. Ulitin natin ulitin natin. So sa piercing spear, yan, sakop yung likod niya. Tingnan nga natin tong isang na to. Ito nga yung gawin natin para makita natin kung hanggang saan talaga yung piercing spear. Move tayo dito. Ito. Mas magandang view tingnan natin kung pag sa Dragon Spear, ayun, ang lapad. Sakop niya tong sakop niya yung hanggang dito, yung pangatlo, ito. Pero ito medyo malayo na Pero tingnan natin tong piercing spear kung hanggang saan yung kaniyang kahabulin. Ayun, hanggang pangalawa lang din. Hanggang pangalawa, na-observe nyo mga parts. Pero sa Dragon Spear, ito, tingnan natin. Ayun. Talagang nakuha niya yung sa gilid, pero hindi niya pa rin nakuha tong likod. So, I think yun yung difference. Kasi parang dati, parang pareha siya ng piercing spear yung haba niya. Pareha sila. Pero ngayon is, bumuka siya, lumapad siya, pero umikli naman yung range niya. So, yun yung difference. Madali pa rin ba siyang, ilagan? Tingin ko, oo. Ganun pa din. Madali pa rin siyang ilagan kasi nga yung
yung disadvantage sa kanya is yung casting time niya, tingnan nyo ayan bago niya ilapag yun, nakailag ka na, naka-evade ka na, madali siyang ilagan, unless magkamali talaga yung kalaban mo na dito siya mag-evade, dito siya mag-evade, aabutin pa rin siya kasi nga palapad na pero kung dito siya sa gilid mag-evade, napakadali lang, ganun lang siya kadaling ilagan. So sa PvP, maganda ba siya? Nakatulong ba siya? I think same lang. Depende din sa gumagamit at depende din sa kung gaano kagaling yung kalaban mo. Marami kasi ngayon napakagaling mag-evade napakagaling mag-dodge ng mga skills, kaya hindi natin masabi But anyways, overall, napakaganda ng ginawang changes sa Lancer at sana magamit talaga natin to. Hindi kasi tayo masyadong marunong sa PvP, pero at least, diba, pinalakas yung Lancer. Out of all the characters sa Mir 4, siya yung may pinakamadami. Sunod is yung parang yung Darkest yata. Pero ang ganda ng ginawang changes sa Lancer. Okay? I hope sa mga fellow Lancers ay nakatulong itong video na ito. And sana makatulong sa PvP skills natin yung mga changes na ito. Good luck mga ka-Lancers. Anyway, again, this is 777 Gaming signing off.